Paano ba natin madidesign ang bad parenting? Paano naman pag good parenting? Aminin natin, wala naman talagang perpektong magulang. Kahit ako na nagdi-discuss dito, hindi po ako perpekto. At kayo mga nanonood, mga viewers ko, alam ko kaya nyo ikinlik yan dahil gusto nyong malaman kung yung bang ginagawa nyong pagpapalaki sa inyong mga anak ay maganda, good parenting ba? O kayo ba ay nagiging toxic parent na? So let's find out. Dahil sa na-research ko at sa mga nabasa ko din sa ibang mga article, sa libro, tsaka sa ibang studies, makikita daw sa bata yung epekto ng ating parenting style. Itong video na to ay para sa mga magulang na meron 3 to 5 years old. So, nakikita na kasi natin agad yon. Medyo mahaba-haba na din ang pinagsamaan ninyo. At may makikita na tayong ugali na madalas ay epekto pala ng ating pakikisama kay baby, yung ating parenting style, pagdidisiplina, kung paano kayo rumisponde sa kanya sa mga needs and wants niya. So let's see. We have 7 signs of bad parenting here and tingnan natin kung paano tayo magre-react dito. At titingnan ko din kung baka ako ay isang bad parent na din. So let's see. Number 1, low self-confidence. Hindi siya masyadong believe sa sarili niya. Imagine niyo yung mga 3 to 5 years old hindi yung mga teenager kasi ibang usapan yon. Hanggang 5 years old lang tayo. Hindi siya masyadong believe sa sarili niya. Natatakot siyang sumubok ng mga bagong activity dahil takot siya. Takot siyang mapagalitan, takot siyang ma-disappoint yung magulang niya. Like for example, swimming, ayaw niya mag-swim, ayaw niya sakay sa bike, or ayaw niya matutong mag-bike. Ayaw niyang sumakay ng bagong ride sa amusement park. Alam niyo bakit? Dahil daw lumaki sila sa isang authoritarian parents. Ano itong authoritarian parents? I-review natin ang klase ng mga parenting style. We have 4 known parenting style. Isa-isahin natin yan. Dito muna tayo sa authoritative na sabi sa libro, ito yung pinaka-best parenting style. So, the authoritative parenting style is responsive to the emotional needs of children, but also expert rules to be followed. So, ayon sa definition, kayo ba ay ganyan? Ako palagay ko, hindi ko siya napa-perfect. Hindi ako araw-araw na ganyan. I attend to my baby's needs, physical need, emotional need, and may mga rules din ako, pero minsan, pagpagod, hinahayaan ko. So, hindi ko alam saan ako under. Pero, alam ko na, parang kung gentle parenting, yung iba sa social media, gentle parenting, or maano ka na, mami dinosaur ka na. Pero sa book, ito talaga yon: authoritative, authoritarian, permissive, and yung neglect. These parents encourage open dialogue, valuing their child's input, and fostering mutual respect. So kahit mga bata pa lang yan, 1-year-old, 2 hanggang 5, hinahayaan mo na siyang mag-explain ng nararamdaman niya. May pakialam ka sa nararamdaman niya. OA man siya o hindi, pero pinapakinggan mo siya. At the same time, nag-explain ka sa kanya kung bakit mo siya pinapagalitan. So in short, yung mga ganitong parenting style, may mga rules sila, hindi na babali yung rules. At the same time, kapag may nagkamali, i-explain kung bakit napagalitan, kung bakit may punishment. In short, may boses kayong dalawa. Number 2, authoritarian parenting. Tingnan nyo nga kung ganito kayo or ganito ako. Let's see ang definition. It is characterized by strict enforcement of rules. Parang ganito, parang batas militar, no? Punitive discipline and a tough love approach. Children are given few to express their opinions regarding rules and the parent offers few explanation. Minsan wala pang explanation talaga. Bawal. Yan, mga ganyan. Bawal mag-cellphone. Ako ganyan ako Bawal mag-cellphone pero may explanation. Sinasabi ko lagi, huwag masyadong mag-game sa cellphone, huwag masyadong manood ng mga short videos and TV. Mas maganda, movie na lang, please, because it will rot your brains. Sabi kong ganyan sa kanila. Ayan tuloy, ginagaya din nila ako. Kapag napapasobra ako manood
ng Netflix or na susobrahan ako sa cellphone, Mommy, it will rot your brain. Brain rot. Ganun. Nagagaya na nila ako. So, kung puro rules lang kayo, batas militar talaga na walang explanation, baka authoritarian parent kayo. At syempre, in the long run, hindi maganda sa bata ito. At dadalhin niya yon hanggang pagtanda. Example, strict obedience. Authoritarian parents demand absolute obedience to rules without room for discussion or understanding. Kapag sinabing face the wall, hindi naman niya alam kung bakit. Tapos sobrang tagal. Umabot na ng 30 minutes to 1 hour and then after that, explanation. O kaya, mabilis ang explanation lang. Limited flexibility. They believe in my way or the highway. And any deviation from the rules or expectation can result in punishment. Kapag laging grounded yung bata, konti lang yung nagawa, ayan, grounded na. Bawal na sa ganyan, bawal lumabas. Pero wait lang, 3 to 5 years old pala. Sa mga toddler, ang ginagawa nila palaging face the wall na walang explanation. Yon. In short, dito sa authoritarian parenting, ang may boses ay yung magulang lang. Baliwala yung feelings ng bata. Baliwala yung explanation niya. Laging masusunod ang magulang. Permissive parenting naman, third parenting style. Ito, sobrang gentle parenting naman ito. Gentle parenting naman yung paniniwala ko na meron ng permissive parenting style. It is a warm and loving but involves few expectation or demand. The parents display an affection for the child that is more like a friendship than a parenting role. Kaya siguro si Marian Rivera, no napanood ko, sabi niya, ayaw daw niyang i-best friend yung anak niya kasi gusto niya may boundary pa rin. Ako yung magulang, anak kita, pero pwede naman tayong maging yung mag-bonding, pero ayaw daw niya yung parang best friend approach na baka hindi na siya matakot sa rules or sa gusto ng magulang. Where ako naman, agree. Ayoko din yung parang best friend lang, which is pwede naman. Ako nga excited ako sa baby girl ko. Excited ako manood ng mga Dini, sex bomb, mga ganyan, yung mga pangbabae, para kami dalawa magsayaw. Kasi hindi ko magawa yan sa mga lalaki kong anak. Yan nga, permissive parenting, yung parang nyo na lang, hinahayaan mo na lang yung anak mo na sigaw-sigawin ka niya. Kasi bata naman, wala nang discipline, basta't basta't love lang kayo. Tapos kapag iiyak, suhol, kailangan may suhol. Kailangan may laruan bago siya kumalma. O kaya, cellphone. Usually cellphone eh. Para lang hindi siya magwala. O yung mga example, no, ng pagiging permissive parent. Sa school, hindi nyo na siya fina-force na gumawa ng assignment. Or kayo po yung gumagawa ng assignment niya. Para hindi lang siya mahirapan. Kasi gusto nyo, naglalaro lang ang bata. Kaya ginagawa nyo na yung homework niya. Or, hinahayaan nyo lang. Pangalawa, wala talaga kayong rules. Minsan, ganito din yung permissive parenting style. May batas nga kayo pag talagang matagal na yung tantrums niya, nag-give-in ka. O, minsan ganun ako Ngayon lang siguro, pag pagod. Pero hindi naman lagi. Sabi ko sa inyo, walang perpekto eh. O, next yung parenting style. Ito naman, ito yung pinaka-worst according sa libro. The neglectful parenting style is also known as uninvolved. The parents spend very little time interacting with their child and are unresponsive to their emotional needs. Masakit pakinggan ito. Ito yung parang kumbaga napabayaan na yung bata. There are very few demands placed on the child and very little supervision and behavior. So, example ng pagiging neglect parent. Palaging work. Parang 90% of the time, trabaho talaga ang iniintindi ng magulang. Dahil hindi natin masisi, baka nga kailangan talaga is trabaho siya nakatutok. Pero hindi na niya naiisip kung kumain na ba yung mga anak niya, natulog na ba sila, nakapag-homework na ba, kamusta sila sa school, walang kamusta. Kasi andyan naman yung mga nagbabantay. Kasi nga, nasa work lang si mami. Paano po, Doc, yung mga OFW? Di ba may mga OFW naman na andyan na yung video chat eh. Andyan lang yung internet. Pwede naman sila mga musta. Pero yung mga talagang neglect parent, talagang inaasa na lang nila yung pagbabantay sa mga nagbabantay. And children end up taking parental roles. So may naalala akong ganitong movie, yung movie
Daniel Padilla. Siya yung tumayo bilang magulang kasi yung mami niya laging wala. Lagi siya nakikipag-date. So yun, review ko lang yung parenting style. So number one, na bad parenting, na signs of bad parenting is magkakaroon ng low confidence si baby or low self-esteem. Wala siyang belief sa sarili niya. Number two, according sa mga nabasa ko, excessive compliance or fear. Sobrang takot. Sobrang takot nila. Konting ingay lang, takot agad, grabe siyang mag-flinch. No, naalala ko yung flinch test sa isang social media app. Merong ginawa, parang trend siya na pag binigla mo siyang ganyan, yung flinch niya talagang exage. So, huwag na natin i-elaborate yon. Hindi naman siya scientifically proven and trend lang naman yon. Number three, withdrawn behavior. Nag-isolate si baby or nag-isolate ang inyong toddler, hindi siya nakikipaglaro. Takot siya makipagkaibigan sa ibang mga kaedad niya. Hindi na rin siya masyadong curious. Hindi katulad ng mga ibang toddler, curious pa sa ibang bagay. Ito, hindi na. Next is poor hygiene. Ayan, kitang-kita mo naman yan. Pag talagang yung parenting style mo ay hindi na maganda. Hindi nakaayos, madumi na lagi ang damit, hindi nasusuklay, yung mga kuko hindi nakagupit, pagpupunta ng daycare or school, gutom, no, yung mga basic needs ni baby ay hindi na achieve or na-meet. Kahit busy ang magulang, kahit working mom pa yan, alam natin na sa sobrang busy is mahirap talaga maging nanay tapos may gagawin ka pa. Pero syempre dapat talagang tayo ay good parent. Alam natin na dapat ang basic needs ng isang bata, pagkain, clothing, shelter, yan, mga basic needs yan dapat na-meet. Next is unresponsive to pain or injury. Yung bugbog niya, ang tagal-tagal na. Yung mga rashes sa balat niya, hindi pa napapatingin pero ang tagal na. Kahit irritable na si baby, hindi pa rin siya napapatignan. Alam ko may mga magulang na yung health-seeking behavior nila ay poor. So, hindi sila ganun talaga nagpapacheck up. Pero may gagawin silang ibang first aid o kaya home remedy or magtatanong-tanong sa mga kakilala, sa mga nakakatanda na ano yung gagawin, bakit ganito pa rin si baby. Pero kung wala siyang ginagawa talaga, check up man or yung mga remedy na alam niya or yung mga pagtatanungin niya sa ibang mga matatanda or kaibigan o kaya kahit magtanong lang siya sa social media, kahit hindi ko ina-advise yon. Kung wala siyang initiative na ganun, then probably bad parenting is happening to their household. Next is aggression and uncontrolled tantrums. Okay, we need to clarify this. This is for the children na hindi kasama sa mga neurodivergent group of people. Kasi ang normal na tantrums ay tumatagal lang dapat or naglalas 15 to 30 minutes. And then kahit wala kang gagawin, kakalma po silang mag-isa. Yun yung typical. So kung aggressive na nga, tapos nanakit pa siya, kahit binawal mo na, grabe pa rin yung pananakit, tapos naninira ng mga gamit, kahit binawal mo na ulit, then possible na hindi maganda ang parenting style sa bahay. Ito, last, sign of a bad parenting. Merong developmental delay. Nagkakaroon daw ng delay like sa paglalakad, sa cognitive function, and especially sa speech. Pag lumaki ang bata sa hindi magandang parenting style. Maraming research pala ito kasi tinignan ko talaga. Sabi ko talaga, pwede palang magkaroon ng developmental delay kapag lumaki sa isang toxic na environment ang bata. So meron siyang studies, madami. Maltreatment at an early age is related to poor developmental outcomes. Yan, by Bolger et al. So, hindi lang to, marami din Bolger et al., Cooper-Smith, Cayley, and the like. So, you can check it out. You can read the studies. Pero sa kabuuan, ganun po yung sinasabi nila. Meron ding epekto. Maltreatment during the first 5 years of life occurs during a period of rapid development. Kaya, yung ating topic is hanggang 3 to 5 years old lang di ba? Kasi kapag exposed na yan, pag-expose na ang bata sa environment na hindi maganda, hindi siya napapalaki ng tama, bad parenting nga. Dahil
mabilis yung kanilang brain development, pati yung milestones ay nade-delay. So may epekto din po sa kanila yon. Pero hindi lahat ng bata na may bad parenting style na magulang magkakaroon ng problem na ganyan. Hindi lahat, okay? Ito kasing topic natin na to ay nagpapaalala sa mga parents, sa akin din, na maging aware tayo kung paano natin palakihin ng ating mga anak kasi posible na may long-term effect din sa kanila yon. Again, lahat ng ina-expose natin sa ating mga anak, either food, laro, parenting style, vitamins, screen time, lahat ng yan, pag pinagsama-sama mo yan at expose siya ng mahaba, merong good and bad effect. So, yun po yung ating dinidiscuss natin ngayon, yung sa parenting style ninyo. Okay? Yun lang at sana kayo ay naliwanagan. Thank you!